ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ania na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga deboto, dagsa sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City. Fluvial procession ug street dancing, malampuson ug mabulokong gipahigayon alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa General Santos City. Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands gipailawom sa signal number 1 tungod sa epekto sa bagyong Ada. Samtang grade 12 student gitabangan og kulata sa grupo sa mga batanon sa Cagayan de Oro City. Insidente ang nakuhaan og video. Senator Migs Zubiri midumili pagkomento sa giingong plano nga pagpasaka og impeachment complaints batok kang PBBM og VP Sara Duterte. Ug 79 ka mga bag-ong pusa nga pawikan gibuhian sa baybayon sa Kalamansig, Sultan Kudarat. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Origil Relator. Sayong midagsa ang mga deboto sa Senyor Santo Niño aron makigduyog sa kapistahan sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Anya ang report. Usa ka oras una ang prosesyon. Nag-anam-anam na ug pangabot ang mga deboto sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Alang sa pagsaulog sa ika-58 nga kapistahan ug enthronement anniversary. Ang maghigala nga sila Janet ug Evelyn gidala gayod ang ilang mga imahen sa Senyor Santo Niño. Amo siyang ginabihisan, sa ninana mo ni dem kanang kada tuig pag naapoy okasyon sa mua, labi nagpasko, nagyo na sila sa table. Oo, nagyo na sila sa table. Dili pwede nga nara silang mga altar dili. Ginanaog yun anamo. Nagdala sab sila og lamesa ug mga bangko. Sangnit na anda na nila nga matag tuig magatapok ang ilang pamilya sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ang ilang pamanata nasunod nila gikan pa sa ilang mga ginikanan. Panata yun na namo. So wala pa, layo pa, magplano nami sa amuang dalhon, ana, diri nami, nagdala mi biko, mga pagkaon. Ang tanan akong pangamuyo siya nga sa tibok tuig nga himsog nga panglawas. Hinawton tagabayan miniya sa amuang mga planos kinabuhi. Ihatag niya ang kamaayo. Og syempre ang ilayo minya sa dawtang katalagman. Alas 5 sayo sa buntag, diyang gisugdan ang prosesyon sa imahen ni Senyor Santo Niño sulod sa shrine compound. Ang Infant Jesus nga nasa shrine kay usa ka authentic wooden replica sa iladong Infant Jesus of Prague nga gikan sa Czech Republic. Tataw ang kadaghan sa mga deboto. Bitbit sa kadaghanan kanila ang ilang imahen ni Senyor Santo Niño. Malipayong gi-welcome sa mga deboto ang pagbalik sa imahen ngadto sa altar. Pila sab ang mga deboto alang sa tradisyonal nga pahalok sa imahen. Ang atong debosyon ni Senyor Santo Niño na dayag kaayo ning atong pagsaulog sa kapistahan, may kalabutan sa dakong kamatuoran sa atong pagtuo. Ang misteryo sa pagkahimong tao sa anak sa Diyos. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Matag oras dunay novena og santos nga misa hangtod alas 4:30 sa hapon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Origil Relator. One Mindanao.
Mas mikusog karon ang bagyong Ada ug didungagan ang mga lugar nga gipailawom sa wind signal sa Pag-asa. Ulahing namatikdan ang sentro sa bagyong Ada sa gilayong 420 kilometers sa sidlakan nga bahin sa Surigao City. Matud sa Pag-asa, posible kining mas mukusog isip tropical storm sa mga mosunod nga adlaw. Sa latest track sa Pag-asa, posible kining mudikit sa eastern o kaha northern Samar ugma sa gabii o sa Sabado sa buntag kung asa puntirya niini ang Bicol region, partikular na sa Catanduanes. Wala pa gihapon gipadaplin ang posibilidad nga maglandfall ang bagyo sa maong lugar. Apan posible pa sa mabag-o ang lihok niini, hinungdan na mag-monitor sa updates. As of 11 a.m. latest bulletin, nakataas ang wind signal number 1 sa pipila ka mga lugar sa Bicol region. Lakip ang Sorsogon, southeastern portion sa Albay ug Catanduanes. Lakip sab dinhi ang Samar provinces ug Leyte provinces, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Caraga region ug kusog nga ulan ang masinati nga epekto sa bagyong Ada. Hinungdan nga mahimong alerto sa baha ug landslide. Usa ka grade 12 student ang gitabangan ug kulata sa grupo sa mga batan-on sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Usa sa mga suspect, classmate matud pa sa biktima nga iyang nakabangi. Ang detalye sa report ni James Pauluya. Kuha kining CCTV footage sa usa ka establishmento sa Zone 2. Talipapa sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City ni adtong January 11, 2026. Makita ang grupo sa mga batan-on nga milabay sa maong tindahan. Pipila ka segundos lang ang milabay, makita na sa video ang grupo sa mga batan-on nga adunay gitabangan ug kulata. Sa laing anggulo sa cellphone video, makita pa ang pipila ka higayon nga pagsipa o pagsumbag sa nawong sa lalaking nakasuot sa itom nga t-shirt o itom nga short pants. Bisan pa man nga wala kini misukol kanila. Hantod sa usa ka babae na ang miuwang sa maong grupo sa mga batan-on. Ang maong biktima na ila nga si James Kenneth Premasyo, 20 anyos ug usa ka grade 12 student. Sumala sa biktima nga una pa man ang pagkulata kaniya, iyang nakasumbagay ang iyang classmate nga si alias Migo. Ningon din siya sa kuha nga. Ganang ka, pahumukon ka James. So gibanggaan niya ko. Una sa physical, ano siya. Kani action man sa sumbag sa ko, sir. Sumbag na ko sa largo. Kaya digay ka kos. Marade siya kakuan. So, wa man siya kabalo, sir. Nanawag siya kauban, sir. Dugang pa sa biktima nga paingon na unta siya sa usa ka computer shop sa Zone 2 sa barangay Kugman aron maghimo sa iyang research paper. Dihang miabot ang grupo ni alias Migo ug didto na nahitabo ang pagpangulata kaniya. Bunog sa ulo nga bahin ang naangkon sa maong 20 anyos nga biktima. Burot ni Dre, sir. Dre ako. Dre, nagburot ng lagom ni Dre. Ang kinin ako, Dre, karon sir. Mga Dre, ang problema na ko, sir. Kaya nanakit, mayo. Yana, bitan ako, sir. Marag na kuto-kuto, bitaw, sir. Nakaabot na sa buhatan sa Kugman Police Station ang maong hitabo ug sumala sa hepe niini nga ilahan ang naila ang duha sa 5 ka mga individual nga nalambigit sa pagpangulata. Sa karon girefer kuno sa buhatan sa lupong tagapagpamayapa ang maong kaso alang sa posibleng settlement tali biktima ug mga suspitsado. Pag dili sila magkasettle sa barangay, di mag-proceed ta sa filing of case. Physical injury gina sir, di gina siya mo fall in nato nga kaso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Argel. Dili lang si Vice President Sara Duterte ang gingong giplanuang pasakaan na sab og impeachment complaint. Nigula ang mga impormasyon nga doon na nasab matudpay mo pasaka og impeachment complaint batok kay Presidente Bongbong Marcos. Sumala ni Mindanaoan Senator Mig Zubiri. Unya na sila makahatag og komento o galing maabot na sa Senado ang maong giingong impeachment complaints. Ani ang report. Kung kaniadto, dili pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Karon nga hapit na mahuman ang 1-year bar rule sa Pebrero, kung kanusa pwede na mag-file og bagong impeachment complaint batok sa bise. Daw lahi na ang baruganan sa Pangulo. Kini base sa pamahayag ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang
flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Apan, dili lang ang bise ang posibleng mag-atubang og impeachment complaint. Sumala kang House Senior Minority Leader Edgar Irice. Dunanay nagalihok sa pag-file og impeachment bato kay PBBM nga i-endorso matud pa sa dili moubos sa duha ka mga kongresistang wala niya gipanganlan. Kung do naman sumala sa Malacañang, anda matud pa kining tubagon sa Pangulo. Dihang gipangutana si Senator Mig Zubiri nga tubong bukidnon, premature pa nga muhatag og komento. Tungod wala pa'y kasiguraduhan kung doon na bagay impeachment complaints o kung doon naman mulusot ba kini sa House of Representatives padulong sa Senado. Medyo mahirap mag-comment dyan na yun dahil syempre magiging possible jurors kami sa impeachment court. So hindi ako makakabigay po ng comment. We'll wait for the decision of the House of Representatives. May nag-file pa but the House of Representatives have to address the issues of constitutionality, the issues of does it violate the constitutional provisions? So we'll wait. We'll wait for that. Ang Makabayan Bloc nagsulting nagaandam na sila sa pag-file og impeachment complaint bato kay VP Sara. Sumala ni Senator Zubiri, inay impeachment mas maayo matud pa nga unahon tutukan kadtong mga dunay kaso sa pagpangawat sa binilyon nga pondo. Alam mo naman, taga Mindanao po. Suffice to say, that is a very unpopular decision in Mindanao. Siguro unahin muna nila at the moment yung may mga kasong bilyon-bilyon na nanakaw. And then of course, we'll wait for the decision of the House of Representatives. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gipailawom karon sa Signal Number 1 ang Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands tungod sa epekto sa bagyong Ada. Sayron ta ang ulahing sitwasyon pinaagi kang Cyril Chavez nga live manukad sa Surigao City. Cyril. Yes, RJ, pag-ulan inubanan sa panalagsang pagbugso sa kusog nga hangin. Ingon ani ang nasinati karong adlaw dinhi sa Surigao City, Surigao del Norte ug mga kasigbit nga probinsya atol kini sa pag-igyo ni bagyong Ada karong adlaw. Gani pila ka mga klase sa ubang lungsod o munisipyo ang gisuspenso. Panalagsang pag-ulan ug pakalit-kalit nga hapak sa kusog nga hangin. Kini ang nasinatian karong adlaw sa Surigao City, Surigao del Norte atol sa pag-igo ni bagyong Ada. Tibok adlaw nasinati sa syudad ang kalit-kalit nga pagbalik-balik sa ulan. Sumala sa Pag-asa, Signal Number 1 ang Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands dinhi sa Mindanao. Busa subay ni ana, nag-anunsyo ang Surigao del Norte o granular suspension of classes sa tanang level. Apan ang pinal nga desisyon magikan gyapon sa ilang local leaders sa matag LGU. Sagad sa mga lungsod sa probinsya, ikansela na ang klase gawa sa Surigao City. Busa, padayon gyapon ang klase sa mga estudyante. Lakip na ang trabaho sa opisina sa gobyerno karong adlaw. Matod sa Surigao CDRRMO, padayon ang ilang monitoring sa sitwasyon sa syudad. Kanselado sab ang tanang biyahe sa mga pantalan sa syudad. Lakip na gibawal sab ang pagpangisda. Sumala sa Surigao del Norte PDRRMO nga nakatutok sab sila sa mga posibleng epekto sa bagyo, labi na sa mga high-risk areas sama sa mga coastal municipalities, lakip na Siargao ug Bukas Grande Islands. Nakadeploy na sab ang ilang mga kahimanan sa nagkadiyang lungsod para sa mas epesyenteng pagresponde. As of today, we have received no reports of any casualties of any kind, thanks God. Thanks to our proactive members in the thanks to our MDRRM officers, they have continuously informed us through our dromic reports na wala pa namang injured and or namatay. Pero padayon gyapon ang ilang monitoring, labi pa sa lihok sa bagyo.
Labi pa nga nay tsansa pa kini nga mokusog. As of now po, wala pa rin kaming na-receive na information regarding evacuation centers that have popped up recently. However, as per our municipal DARM officers, they have been proactively checking yung mga eskwelahan to see if the need to evacuate is necessary. Argel, karong taknaa nakasinati pagbalik og pag-ulan dinhi sa Surigao City. Hinoon, mga kapuso, makita nato dinhi sa tong likuran nga medyo normal pa ang balod dinhi sa coastal area sa syudad. Pero abiso sa otoridad nga dili magkumpiyansa og mahimong alerto labi pa nga posible pang mukusog ang epekto nga ato di bagyong Ada dinhi karong gabiuna. Argel. Amping udang salamat, Cyril Chavez. Patay ang usa ka babaeng rider samtang kritikal ang angkas niini human mapasok ang gimanihong motorsiklo sa diyang nabanggaan sa nagsunod nga wing van truck sa Zamboanga City. Ani ang report. Sa video makita kini mga naggatag nga mga kopras gikan sa usa ka wing van truck nga nabangga sa daplin sa kalsada sa sitio Tuktuk Kalaw, Barangay Kinipot, Zamboanga City mag alas 12 sa udto adlaw Miyerkules. Apan kamatikdan kining duguan nga babay nga nakalingkod tapad sa ligid sa mong sakyanan. Angkas di ay kini sa 26 anyos nga higala niining babaeng rider kinsa nakahigda sab ug daw naipit ang mga tiil niini sa ligid sa mong sakyanan. Gilayan kining girespondihan sa otoridad ug nadala sa ospital ang mga biktima. Dead on arrival sa ospital ang babaeng rider samtang kritikal ang angkas niini. Matud sa kapulisan, parehong gilata sa mong duha ka mga sakyanan ang maong kadalanan kung asa naguna ang motor nga gisundan sa truck. Nawad-an matud pa og kontrol sa manibela ang lalaking driver sa maong wing van truck. Hinungdan nga giselbatuhan niini ang maong motor. Apan igo lang kini milingi og nagpahinay og padagan hangtod nga nabanggaan kini sa truck. Ya pita ele na ese motor sir adelante se disuyo. Cuando ya pita leb yan slow down si motor bira le karan at padasmakya kat kanila sir kay abahada mangkel. So bangga kanila sir ese sila ginda si abahol motor yung guyod si sir. Aron mahunong ang truck, gimaniobra kini sa driver padaplin sa mong kalsada hangtod nga mibangga sa usa ka punuan sa kahoy. Nagpadayon karon ang settlement sa duha ka kampo. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga kabanay sa biktima, lakip na ang driver. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gikonsidera karon sa lokal nga panggamhanan sa Samal Island nga paubsan ang environmental users fee nga ginakolekta sa mga turista o guest nga mosuroy sa isla. Ani ang report ni John De Esteban. Ang mga turista o guest nga mosuroy sa Samal Island, Davao del Norte kinahanglan mo bayad og EUF o Environmental Users Fee nga 50 pesos. Apan, daghan paghihapon daw ang nagareklamo niini. Kuan lagi daw nga daw nagapaningil may environmental fee ug ngano daw why not sa Davao mag-implement pa daw sila environmental fee dito Oo. Pero unsa lang inyong ginatubag? Ginatubag lang namo nga tourist spot ang Samal. Kay siyempre nagamit man tong mga natural resources so kailangan po nato na siya ka maintenance pod para po diha. Giklaro nila nga ikausara mo bayad og EUF. Diri sa entry point maghatag man mig ka ng ticket nami issue nga ticket ana so pag abot nila sa resort di na sila kailangan mo bayad pa ipakita na lang tong ticket na gina-issue namo. Kung singlon gyud sila sa resort mo pwede mo reklamo. Oh, pwede mo reklamo og nganong singlon pa sila dito nga naman sila ticket ikapakita. Giklaro sa City Environment and Natural Resources o Senro nga ang pondo nga matigom gikan sa EUF ginagasto sa mga programa, proyekto o mga ginahimo alang sa ikalambo ug pagmintinar sa kahinlo sa kinayahan. Lakip na ang pagpalit og mga ekipo. Kining ato ang EUF nga kay gina-collect sa ato ang mga bisita dinhi sa Samal. Dako kay ni gikatabang sa implementation sa ato ang mga environmental programs and projects. Usa na niini ang katuang garbage collection. Makita nato na kining ato mga garbage compactors karon gipampalit. Ya gawas ni ana kining ato ang mga programa po about environmental protection. Sa karon, ginakonsidera na ang pagpaubos sa singil ngadto sa 30 o 40 pesos pero ginatun-an pa kini sa gimugna nga technical working group sa lokal nga panggamhanan. Kini moagi pa usab og konsultasyon o public hearing. Amo man pong nasabtan ang ilahang mga sentimento no
So, mo na siya na mga daghang mga suggestions nga naabot sa amoa. Nag-amo po na siya gitanaw. Wala namon ang city government wala nagpakabuta-bungol sa inana nga mga suggestions. So, mo na nga amo na siyang gi-consider. Ilawom sa local government code na ay gahom ang LGU nga magpatuman og mga fee sama sa EUF pinaagi sa local ordinance. Ang pagkolekta og EUF sa samal nga 50 pesos ilawom sa City Ordinance number 319. Ginasingil kini sa mga turista o guest nga mogamit sa natural resources sama sa pagligo sa dagat, island hopping, diving o uban pang susamang aktibidad. Exempted ang mga residente sa samal, registered voters sa isla, naayuta o negosyo sa syudad. 20% discount alang sa senior citizens, samtang libre ang mga bata nga nag-edad 10 anyos paubos. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Kapin 70 ka mga bag-ong pusa nga pawikan ang gibuhian sa dagat human kini na atiman sa usa ka hatchery sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Hinay-hinay nga mikamang padulong sa dagat kini mga bag-ong pusa nga Hawksbill Sea Turtle human kini gibuhian sa mga personahe sa DNR-12 sa baybayon sa Sitio Poral, Barangay Santa Maria sa lungsod sa Kalamansig sa Sultan Kudarat adlong Lunes. Matod sa DNR, ang baybayon kung asa gibuhian ang maong mga pawikan usa ka proposed critical habitat for marine turtles. Ang pagbuhi sa maong lugar usa ka lakang aron mapadasig matud pa ang tsansa sa hatchling survival ug makadugang sa long-term recovery sa maong species. Parayon gihapon ang DNR-12 sa pag-awhag ngadto sa katawhan nga protektahan ang maong mananap sanglit usa kini critically endangered species. Nahimong mabulokon og bibo ang pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa usa ka barangay sa General Santos City. Malampuson ang fluvial procession ug sadya sab ang street dance competition. Atong silipon pinaagi niining report. Gisugdan sa usa ka fluvial procession ang kasaulugan sa kapistahan ni Senior Santo Niño sa Barangay Bula, General Santos City adlawng Biyernes. Dinhi makita nga gikarga sa usa ka amphibian boat ang maong imahe ni Santo Niño ug gibaybay ang karagatan sa syudad. Atul sab sa maong aktibidad, makita sab ang ubang mga deboto nga misakay sa mga fishing boat nga nagsunod sa barko nga gikargahan sa maong imahe. Gawas niini, nahimusab nga bibo ug mabulokon ang kasaulogan gumikan sa 20th Isda-Isdaan Festival o Open Street Dancing Competition. Gisalmutan kini sa upat ka mga contingent nga gikan sa lungsod ug sa mga kasigbit nga probinsya. Gipakita sa matag dance movement, costume, lakip sa tugtog ang mahinungdanong kultura sa pagpangisda sa mong coastal barangay ug ang kadasig nga debosyon sa mong santo. Gani mikuha gayud og atensyon sa matag contingent ang performance sa mga festival queen. Og nahimong mahinungdanon ang maong kapistahan sanglit gikahigayunan sab sa ato mga deboto dinhi nga manimba bitbit ang mga imahe ni Senior Santo Niño aron mabasbasan. Gani napuno kining Santo Niño de Bula Parish alang sa mga deboto nga nanimba. Sama ni Adrian Lariba nga bitbit ang 57 anyos nga imahe ni Santo Niño. Kani siya 1969 pa ni. Sa akong nanay ni. Pangay namo sa iyaha nga mag-long life ang among nanay. Kami tagaan og may nga panglawas. Naami diri sa simbahan para magpasalamat sa daghan nga grasya nagihatag ni Santo Niño sa amoa. Kini na ang ika-48 nga tuig nga parokyal fiesta sa Mong Santo dinhi sa Barangay Bula. Hugot nga seguridad sab ang gipatuman sa otoridad. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Maukad to ang mangulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo niyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibuok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.